Isang mainit at kontrobersyal na insidente ang yumanig sa ginaganap na 2025 Southeast Asian Games sa Thailand matapos isang guni ng Philippine Fencing Association, PFA, ang umano'y hindi kanais-nais na ikinilos ni Leyte Representative Richard Goma Gomez sa loob mismo ng fencing venue. Ayon kay PFA President Rene Gacuma, nagkaroon umano ng pisikal na komprontasyon sa pagitan nila ni Gomez. Sa isang kumakalat na video, malinaw na makikita ang isang lalaking kahawig ni Gomez na nambatok sa likod ng ulo ni Gacuma. Isang kilos na agad umani ng galit at pagkabigla mula sa mga nakasaksi. Ibinunyag pa ni Gacuma na ang insidente ay may kaugnayan umano sa biglaang pagbabago sa roster ng mga atleta sa fencing competition. Isang desisyong tila ikinagalit ng aktor at politiko. Pero hindi pa rito natapos ang lahat. Ayon sa PFA chief, tinapik pa raw ni Gomez ang kanyang panga at sinabayan ng mga salitang mapanlait laban sa kanyang propesyon. Isang akusasyon na mas lalong nagpaalab sa usapin. Dahil dito bumuhos ang reaksyon ng netizens. Hindi ito katanggap-tanggap, lalo na sa isang international sports event. Giit ng ilan. Dapat manaig ang respeto, hindi dahas, ayon naman sa iba. Nakunan ng CCTV footage ang pananakit umano ni Leyte Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association, PFA, President Rene Peter Polyadok Gacuma sa gitna ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sa video, makikita ang pagsapok ng isang lalaki sa isa pang lalaki na nakasuot ng official Philippine CE Games shirt. Sa liham ni Gacuma kay PHCEG Chef de Mission Dr. Raul Canlas, hindi raw nagustuhan ni Goma nang palitan ng kanilang commit si Alexa Larrazabal ni Haniel Abela para sa individual women's EPI event. Pa-congress ko lahat ng directors ng PFA para tignan natin kung may budget pa kayo makukuha. Ito umano ang mismong sinabi ni Gomez kay Gacuma. Samantala, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng investigasyon at kung anong magiging aksyon ng mga kinauukulang sports at government authorities. Isang insidenteng nagdulot ng tanong, hanggang saan ang hangganan ng emosyon sa sports at kailan ito nagiging abuso? Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang kaganapan. Balikan ko lamang po, sabi nyo nga po kaya kayo nagalit, nakikini-question nyo yung desisyon nila na number 1 fencer, hindi pinalaro, ang pinalaro ay yung number 4. Pero nagkaroon po kayo ng komprontasyon, ano po ba ang kwento sa likod nito? Kasi ang sinasabi po niya sa sulat ay inireklamo po kayo ng pag-atake umano sa kanya sa kasagsagan ng fencing competition noong December 16. December 16, ngayon kailan lang. It happened the other day, compared to the other day. Yeah, December 16, fact, oo. Talagang siya lumapit sa akin, nakatayo lang ako eh. Opo. Lumapit siya sa akin. So, nung lumapit siya sa akin, ay pagkamisa sa akin, sabi ko, bakit gano'n ang decision making na ginawa ninyo? That's how it started. Oho. Ang sinasabi po niya, Kung imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At mayroon po kaming video, may lumabas po na video na batukan nga po siya. Kayo po ba yung nasa video na yon? Hindi ko nakita yung video eh. Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Aha. Because I was so mad, you know, when the country is fighting for a medal, bakit pa ipapasok yung mas mahina na player? Sinasabi ko sa kanila eh. And then prior to that, alam mo prior to that, months before that, binubuli nila ito si Alexa. Binubuli nila. Pero, you do not bully an athlete. Huwag yung babasukin yung mga athletes namin. So, ako rin, papile lang ulit sila ng kaso for bullying our athletes. They cannot do that. Oo. Pero nangyari nga po ba yun? Yung pagtapak nyo sa paa, pagpilipit sa hinlalaki, at pagbatok sa kanya? Lumalab sa akin eh. Alam nga naman halikan ko sa doon. Lumalab sa di. Sige, kung gano'n na hindi niya, sino pa naman ako para umatras? At saka nandun ako, as an officer of the Fencing Association,
Dahil ang gusto ko yung fencing, mas maraming medalya makuha. Pero sila mismo mga official, sila yung magulo eh. Tapos may conflict of interest pa yung national coach. Yung national coach, hindi dapat naging national coach. Paano kasi yung negosyo niya is about fencing. Dapat hindi talaga naging kasama dyan as a national coach.